Mga suntok at kombinasyon na may dalang pasabog. I don't think understand how good Donaire is. Mga left hook na talagang lumalagatok. Montiel got knocked out with one shot, so did Darchinian, so did Sidorenko. I mean, you know, these are all top guys. Dating namayagpag at nagbigay ingay sa larangan ng palakasan at isa sa pinaka-eksklusibong mandirigma na nagmula sa ating bayan. As you can see right here, he comes back with the level, bam! Boom! Hit him right on the chin. And that was it. Night. Narito ang 10 bigating suntok na nagpakinang sa karera ni Donaire. Maraming karera ang nagtapos dahil sa one-hit KO niyang taglay. Sino-sino kaya sa mga pinatiklopang tumatak sa kanyang listahan? At alin kaya sa mga ito ang pinaka-nakakagimbal sa lahat ng napuruhan? And I think at some point, Victor Darchinian will wake up and realize that he was knocked out. Bago natin umpisahan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. You think Manny Pacquiao and Floyd Mayweather are good, right? You've seen them, right? Watch Donaire and tell me what you think. That's all I'll say. That's it? Yep. Ang pang-10 sa ating listahan ay ang laban niya kontra kay William Prado sa Super Bantamweight Division. Ito ay kasabayan ng pagdepensa ni Niete sa kanyang titulo at ginanap mismo ang laban sa Araneta Coliseum. Ito rin ang pagbabalik ni Nonito pagkatapos matalo kontra kay Nicholas Walters sa Featherweight Division. Talagang todo suporta ang ating mga kababayang nanood sa nasabing kaganapan noon. Hindi makabawi ang Brazilian dahil ramdam niya ang lakas ng bawat suntok dahil sa depensa ay bumabaon. At nang umapak si Nonito sa pedal ay hindi na nagdalawang isip na itigil dahil baka ikapahamak pa niya yon. Wagi ang dalawa nating kababayan kaya pagkatapos ng laban ay sabay ipinagdiriwang ng parehong kampo. Lumipas lamang ang higit 3 buwan ay hinarap ni Donaire ang isang Pranses sa kaparehong dibisyon. Ito ang pangalawang laban niya sa Macau kontra kay Anthony Satul na isang dating Continental Champion. Sa unang ikot pa lang ay kumonekta na agad ang isang pangmabilisang pull counter sa muka. Sa pull at bumagsak ng 2 beses gamit ang mga tira sa katawan. Nakatayo pa ngunit wala na sa kamalayan at ang puting tuwalya ay ibinato bilang hudyat na tapos na ang laban. At ang pang-8 sa ating listahan ay ang laban noong 2009 na ginanap rin sa Araneta Coliseum. Dedepensa ni Donaire ang kanyang titulo bilang IBF Flyweight Champion. Ito ay kontra sa isang undefeated fighter na si Raul Martinez. Ultimo ang lolo nyo ay dumayo pa dito upang masaksihan ang bangis ng ating kababayan. Nakatikim ng isang uppercut at 1-2 combination kaya tiklop ang tigasing si Martinez. Karamihan sa mga suntok ay tumagos sa depensa gawa ng nakakagimbal na lakas ng bawat patama. Ito ang unang laban ni Donaire noong 2010 at sa taong ito ay umuusbong na ang kanyang karera. Pangalawang laban niya sa Super Flyweight kontra sa isang Mexicano na mas maliit sa kanya. Bawat suntok ay kumakalabog kaya nagimbal ang katunggali. Kamay na nakaharang ay di pa rin sapat sa maladilubyong kombinasyon na di mapigilan. At sa dulo ay ginamitan niya ng malanindyang galawan kaya bumagsak at di na bumangon ang nabigong kalaban. Ang pang-6 sa ating listahan ay ang kauna-unahang Hapon na kanyang nakalaban. Isang bakbakan sa Super Bantamweight kontra sa isang top-rated na kalaban. Nagpamalas ang ating pambato ng mga nakakayanig na kombinasyon hanggang bumagsak ito sa 6th round dahil sa isang lead hand uppercut na bumulusok. Sumusugod na ang Hapon at may pagkakataong nako-corner niya si Nonito
habang tuloy sa pag-opensa. Subalit isa lamang itong patibong na hindi niya inaasahan. Tumalsik dahil pasok ang isang right straight counter na hindi niya naiwasan. And still the WBO Junior Featherweight Champion of the World. Ito ang kauna-unahang sabak ni Donaire sa bantamweight kontra sa isang dating kampyon. Si Sidorenko ang pambato ng Ukraine sa nasabing dibisyon na may malawak na karanasan sa amateur noon. Sa unang ikot pa lang ay bumagsak na gamit ang matalas na kombinasyon. Kumakalabog ang bawat suntok kaya sa malambot na depensa ay bumabaon. Bumagsak ulit gamit ang isang malakidlat na check hook counter. Napaluhod rin sa isang 1-2 combination at ito ang naging showstopper. Agarang itinigil sapagkat hindi na maipinta ang itsura dahil sa pinsalang naranasan. Ang pang-apat sa ating listahan ay kontra sa isang bantamweight contender ng kasalukuyan. Dito pinatunayan ni Nonito na kaya pa niyang makipagsabayan sa mga mas bata sa larangan. Naging late replacement noon si Stephen Young gawa ng pag-atras ni Solani Tete dahil sa injuring pinagdaanan. Panay sugod at opensa ang ating pambato habang hit and run ang taktika ng kalaban. Nako-corner niya sa lubid dahil may mga pagkakataong natatamaan. At iyon na nga, sa 6th round ay tumama ang pangwakas na kaliwang suntok. Rekta tulog at di na nakabangon, kaya diretso si Donaire sa finale para harapin ang isang magiting na Hapon. Taong 2012, kung kailan ginawaran si Donaire bilang Fighter of the Year dahil sa mga panalong tinamasa. Ito ang pang-apat niyang laban sa parehong taon na kung saan pinabagsak niya ang lahat ng nakasagupa. Hinarap ang batikang Mexicano na may higit 60 panalo. Sa unang tagpo ay naging dikdikan, ngunit medyo tagilid ang pasiklaban. Hanggang kumonekta ang left hook sa panga at alam nyo na ang resulta. Lights out, ikinagulat at ikinabahala ng karamihan dahil sobrang delikado ng kanyang paglagapak. Pati si Robert Garcia ay nagawaran bilang Trainer of the Year dahil sa winning streak ng kanilang kampo. At sa post-fight interview ay tanggap ng veterano ang kanyang pagkatalo at isinapubliko ang kanyang pagreretiro. Pagkatapos mabigo kontra kay Naoya Inoue ay agarang nabigyan ng isa pang bigating pagkakataon. Ginawang mandatory ng WBC si Donaire kontra sa nooy kampyon na si O'Bally. Sa umpisa pa lang ay tila ramdam na ni O'Bally ang lakas ng bawat suntok ni Donaire. Bumagsak ng unang beses sa 3rd round gamit ang signature punch na left hook. Dahil hindi agad nakarecover, kaya sa ika-4 na ikot ay maniobra na ni Donaire. Pinaulanan ng mga suntok kaya tiklop at pinitas ang titulo ng hilaw pang si O'Bally. Muling ginulat ang mundo ng maging pinakamatandang bantamweight champion sa kasaysayan. Ito ang isa sa mga knockout na di malilimutan sa nagdaang dekada. Nakapagbigay ng matinding parangal at sa ating kababayan ay lalong nagpakilala. Sa pagtunog ng kampanilya ay agarang nagkapalitan, subalit kita ang kalamangan ng ating pambato. At sa pagdaplis ng right overhand ni Montiel ay siyang paghambalos ng isang nakakagimbal na check hook counter. Di mo aakalaing makakatayo pa
ngunit makikitang wala na ito sa kamalayan. Nakapagtataka rin na ipinagpatuloy pa ng referee kahit mahahalatang ito ay nasaktan. Di bali na lang dahil wala ring makakapigil sa rumaragasang suntok. Kaya agarang itinigil at isa ito sa nagdala kay Nonito sa pinakatuktok. At ang nangunguna sa ating listahan ay ang pinakanakakagimbal at masasabing pinakasatisfying sa lahat ng knockout ni Nonito. Sa unang ikot pa lang ay natamaan na si Darchinyan dahil sa kapabayaan. Nagtatansyahan at nagkakasukatan kaya ang laban ay naging dikdikan. Hanggang kumonekta ang pinakanakakagimbal na suntok sa buong karera ng ating kababayan. Sobrang lutong at ito ang kauna-unahang beses na bumagsak at nasaktan ang hambog na Armenian. Naging upset at knockout of the year lang naman. Kaya isa ito sa di malilimutan sa kasaysayan. Nonito Donaire defends his family's honor, pulls off the huge surprise by dethroning Victor Arcinian, redemption for his brother's loss. Talagang hindi mapanatag ang kanyang kalooban at si Donaire ay nagmistulang tinik sa kanyang lalamunan. Hear what I said. I made him and I'm gonna break him. Exactly what's gonna happen on 9 of November. Patuloy ang paghabol niya ng rematch sa loob ng maraming taon. At noong 2013 ay naikasa at napagbigyan naman. At sa kanilang pangalawang tagpo ay isa na namang left hook sa sentido ang kumonekta. Parang deja vu lang dahil bagsak at nangisay muli gamit ang kaliwang suntok kaya di na muling nagyabang pa. Hindi basta-basta ang bangis na taglay at mga nagawa ng tinaguriang The Filipino Flash. Bilis, talino, disiplina at samahan pa ng ibang level na lakas. Isa sa mga nakapagbigay ng bigating karangalan sa ating bayan. The winner by knockout victory and still WBO. 4 na dibisyon, talagang grabe ang naging karera ng ating kababayan. Marami-raming laban din ang pumatok sa panlasa ng karamihan. Paniguradong wala ng balakid sa pagsungkit niya bilang isa sa mga Hall of Famer ng larangan. Nagtataglay ng isa sa mga di malilimutang left hook sa kasaysayan. Kapag kalabay na tamaan, abay lights out, tapos na ang laban.